Purihin po natin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng ating mga kapatid kay Kristo. Unang-una sa mga tagapaysawan po, no? At sa aking mga kamanggagawa din. At sa lahat ng mga kapatid at mga panauhin ngayong umaga. Lalo-lalo na po doon sa mga senior citizens na doon sa may baba po, no? At nanonood din ngayon sa kasalukuyan, no? Salamat din po sa mga lingguhang manonood sa YouTube, no? Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Purihin natin muli ang Panginoon, no? Ngayon po, nakahanda na po ba kayong makinig ng mensahe? Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumulan ng liwanag, karunungan at lahat ng mga pagpapala. Salamat sa iyong mga salita na naghahatid buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapalang patuloy namin natatanggap araw-araw. Aking dinadalangin na ang banal na Espiritu ang magbukas ng mga puso ng mga nakikinig at tanggapin ang iyong banal na aral upang manatili sa kanilang mga puso tulad ng iyong pangako. Ama, bagamat hindi kami karapat-dapat sa mga pagpapala, niloob mo ito sa iyong kalooban. Bigyan mo nga po ng liwanag at pangunawa ang aming mga mata upang lubos naming makita ang mensaheng nais mong ipaunawa sa amin. Bigyan mo po kami ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo at bigyan mo rin kami ng karunungang maipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong kalooban na kaligtasan. Tago mo po ang iyong lingkod sa iyong liwanag at ikaw ang magningning sa aming kalagitnaan. Patnubayan mo, Ama, ang iyong bahay-sambahan at maghari ka nawa sa gawaing ito. Manatili ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ito po aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Parang kukunti ang pumapalakpak, ano? Sino po ang nagagalak sa umagang ito? Dapat lang, ano? Yun lang magising ka sa umaga, wala kang sakit, dapat magalak at magpasalamat ka. Alam niyo, marami naniniwala na si Jesus ay isang dakilang guro, no? Ang iba tingin sa kanya propeta at isang moral na halimbawa, no? May mga nagsasabi na hindi daw siya Diyos. Marami po. Malaki ang problema ng mga taong nagtatanong tungkol sa doktrina ng pagiging Diyos ni Jesus. Paano daw magiging finite at infinite si Jesus at the same time? No? Hindi naman daw Diyos si Jesus at wala din daw mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Meron pa. Wala rin daw mababasang Trinity sa Bible. Oo, totoong wala tayong mababasa na direktang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos at wala rin tayong mababasa na salitang Trinity sa Bible. Ngunit, ang mga bahagi nito ay matatagpuan din naman natin sa Biblia. No? Ang Biblia, ang mga kasulatan, kasaysayan at personal na karanasan ay tumutukoy sa mga bagay na nakakahigit pa po rito. Si Jesus ay Diyos na nasa katawang tao. So ano nga ba ang kahalagahan ng Trinity? Madalas, no, binabanggit ito upang suportahan ang doktrina tungkol sa Trinidad na naglalarawan sa Diyos na may isang diwa sa tatlong kalikasan. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ngayong umaga, makinig kayong mabuti dahil tutuklasin natin kung paano nahayag ang mga katotohanan ito, bakit po ito mahalaga, at kung paano binabago ng katotohanan ang buhay ng tao. Ang paksa natin ngayong umaga ay may pamagat na A Truth Worth Living. No? So, unahin po natin ang pahayag ni Jesus sa Roman number 1, Jesus' Divine Claims. Si Jesus ba ay totoong Diyos? Opo. Gumawa si Jesus ng maraming pag-angkin sa Biblia na lubos na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos. Directly or indirectly. Sa buong bagong tipan, ito ang isa sa mga sinabi niya sa Juan 14:6. Sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Very strong yung statement na yan. Meron pa po sa pahayag 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Matindi po yan, mga declaration yan.
Sinabi po ni Jesus ang mga pahayag na to sa gitna ng mga mapangbatikos na mga Hudyo. Alam naman natin, ano, parang pelikula yan. Ang bida si Jesus, ang kontrabida, yung mga Hudyo. No? Sinabi po ni Jesus ang mga pahayag na to sa gitna ng mga mapangbatikos. No? So sabi po niya sa 1:58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. O ginamit po ni Jesus ang banal na pangalan ng ako ay ako nga, na binanggit po ni Yahweh sa aklat ng Exodo, no? Nang sabihin niya ang katagang ako'y si ako nga. So, ang nangyari po, narinig po ng mga pinunong Hudyo ang sinabi ni Jesus na sa palagay nila ay paglapastangan sa Diyos. Kaya ang ginawa nila, nagsipagdampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit, nakalabas po ng templo si Jesus. Sa isa namang pagkakataon, kinukonfront ng mga Hudyo si Jesus at tinangka siyang batuin. Basahin po natin kung bakit. No? 1:31 hanggang 39. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin pa sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Nakita niyo yung statement niya, no? Tao ka lamang. Merong mga relihiyon nagsasabi ito na si Jesus ay tao lamang, di ba? Kopyang-kopya nila yan dyan, no? Verse 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa o ginagawa ang mga pinagagawa sa akin ng Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit, kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw niyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya't, tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Wala na silang inaabangan kundi yung hulihin si Jesus. No? May mga pagtatangka ng pagbato, saka para hulihin siya. Samantala, sa isa naman pagkakataon, nagsasalita si Jesus sa harap ng mga Hudyo sa Juan 10:25 hanggang 30. Ang sabi niya? Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Naintindihan niyo po yun, no? Pagka tupa ka ng Diyos, no? Nakikinig ka. Yung mga hindi nakikinig, hindi tupa ng Diyos yun. Alright? Malinaw lang, ano? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang tibay nito, no? Iginit po ng pahayag na ito ang pagka-Diyos at pagkakaisa ni Jesus sa Diyos Ama. No? Hindi lamang pagkakaisa sa layunin, no? Kundi may kakanyahang personalidad. May kanya-kanyang personalidad. No? Nagpapahiwatig ito ng pagkakaisa sa diwa at kalikasan. So, iminumungkahi na si Jesus at ang Ama ay kapwa may banal na kalikasan. No question about it. No? So, we must not forget that Jesus' statement emphasizes the intimate relationship between Him and the Father. Binibigyan diin ang kapangyarihan at papel ni Jesus sa kaligtasan. Napakahalaga nito. So, ang talatang 1:30 ay isang malinaw na pag-aangkin ni Jesus bilang Diyos na inaakala ng mga pinunong Hudyo na kalapastanganan, kaya marahas ang reaksyon ng mga Hudyo na naging dahilan upang pumulot ng mga bato para batuin si Jesus. Kung ito'y nabasa nyo na, may isang okasyon, no, na bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa isang bahay. No?
Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't halos wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. Punong-puno ng tao. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang paralitiko. Sino nakabasa nun? Alright? Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya ang ginawa nila, binakbak nila yung bubong, no? At ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan sa harapan ni Jesus. Ganito po yung mababasa natin sa Marcos 2:5-7. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi pat ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Tama po yung sinabi niya. Ang Diyos lamang talaga ang makapagpapatawad ng kasalanan. Hindi lamang po nagpapagaling si Jesus, pinanunumbalik niya ang kaluluwa ng tao. Binubuhay niya ang mga patay na espiritu ng tao. Kaya basahin natin sinabi niya sa Juan 14:9. Sabi niya, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo." Hindi pa namamatay si Jesus diyan, no? Sabihin niya yan. No? So ano pong ibig sabihin nito? Jesus is not a reflection of God. He is the visible image of the invisible God. Naintindihan niyo ba yun? Hebrews, no? So, ano ang nais ipakita ng pahig na ito? Hindi po lamang ipinapahiwatig ni Jesus ang pagka-Diyos niya. Isinabuhay niya ito, sinalita ito, at dinanas niya ang lahat ng mga kinahihinatnan nito. Amen. So, puntahan po natin yung Roma number 2, yung mga prophecies na dumating, no? Natupad kay Jesus ang daan-daang mga propesiya sa lumang tipan na nagpapatunay po sa kanyang pagkakakilanlan bilang ang ipinangakong Mesiyas. Kabilang dito ang kanyang pagsilang, buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Lahat ay inihula ito, ilang siglo na ang nakakalipas. Punta na natin ang letter A, fulfilled in Jesus. He was born of a virgin, no? Ipinanganak siya ng isang birhen, no? So, basahin natin yung Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Natupad na po yan. Meron pa, Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Natupad po ito. No? Natupad lahat. Ito yung mga prophecy, no? At dito naman sa Mateo 1:22-23, ganito po nangyari. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Pag tayo atin lang ng church at makikinig lang tuwing linggo, hindi tayo matututo. No? Short po yung mga information na makukuha natin kasi kailangan patuloy yung pag-aaral. No? Ganun po yun. Ano pa nangyari? Siya po ipinanganak sa Bethlehem. He was born in Bethlehem. Okay? Sa Micah chapter 5:2, ito po nakalagay. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angka ng mga Juda, ay magmumula sa iyong angka ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Andiyan na po siya. No? Kaya nga natupad yung lahat ng bagay. No? Natupad din ito sa aklat naman ng Mateo 2:1 sa Bagong Tipan. Ang sabi, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem.
Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Yan yung mga patotoo. Yan po yung mga nangyari. Yan yung kasaysayan. So sinasabing natupad kay Jesus ang maraming propesiya sa lumang tipan, kasama ang mga halimbawa ng kanyang kapanganakan mula sa linya ni David at Abraham. Ang kanyang pagpasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno, at ang kanyang pagdurusa at kamatayan gaya ng inilarawan po sa aklat ng Zacarias, Kabanatang 9, talatang 9, basahin natin. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarting siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Prophecy po yan, natupad din po yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Gayun din, kung babasahin ninyo ang buong kabanata ng Isaiah 53, marami kayong makikita roon, nakahanga-hanga, no? You see, many prophecies also foretold His resurrection, tulad ng kanyang katawan na hindi iniwan sa libingan upang maagnas. Yung kanyang katawan hindi maagnas, hindi kagaya natin. No? Nakalagay po yan sa aklat ng awit sa 16:10. No? Sabi rito, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa igdig ng mga patay at doon ay maagnas. Danyo? Hindi po siya maagnas. No? Siya ay muling binuhay. The Messiah is not sent by God, He is God. At siya ay muling nabuhay. No? Sabi po sa, ulitin ko po, no? para makita nyo, ulitin ko lang yung Micah 5:2 para ma-retain sa isipan ninyo ito. No? Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Yan na po yun. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. No? Ang kanyang walang hanggang pag-iral ay isang banal na katangian po. Wala pong ganyan. No, the Old Testament doesn't just predict a Savior, it reveals a divine Redeemer. No? Sabi po sa John chapter 1, verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at katotohanan. The Bible reveal it all. Yung mga tao dapat talagang basahin ang Biblia kasi hindi sapat yung makikinig lang tayo pagkalinggo kasi kulang na kulang po talaga yan eh. Sinasabi ng aklat na si Jesus ay walang hanggan, no? Banal, Diyos na nagkatawang tao. Sabi po sa Colosas 2:9, punong-puno tayo ng scripture ngayon. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Yung kalikasan ng Diyos nasa Kanya eh. Naintindihan niyo yun? No? Sa Hebrews chapter 1, verse 3, yung inyong morning devotion, pakinggan ninyong mabuti ito. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Nakita nyo? Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Pantay siya ng Diyos talaga eh. Nakita niyo po yan. The early church, no, didn't evolve into belief in Jesus' divinity. We understand that, no? Ipinahayag nila ito sa simula sa Roma 1:3 and 4. Ang sabi po ng Apostol Pablo ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ay pinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Tutukan nyo lang yung message ngayong umaga at magugulat kayo, marami kayong madidiscover. No? So, walang sino mang tao ang nakatalo sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Wala po.
Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang patunay ng buhay pagkatapos ng kamatayan. It's a proof of divine identity. No? And neutrality is not an option. No? Jesus demands a response from His people. Nagpakita ba si Jesus ng banal na karunungan, pagmamahal o kapangyarihan sa buhay mo? May nabago ba sa buhay mo? No? Naranasan mo ba ang kanyang presensya, ang kanyang kapayapaan at probisyon? Ang buhay natin ay buhay na patotoo ng kanyang pagka-Diyos. No? Okay? Sa makatuwid, si Jesus ay hindi lamang isang tao. Siya ay Diyos na dumating sa atin. This truth is not just theological, no? It's transformational. Get? Bago ako naging Kristiyano, hindi ko lubos na naunawaan mabuti ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na ito ay isang kamangha-mangha. Kilala ka ng Diyos, no? Bago pa nagsimula ang panahon at alam niya ang anumang pagsisikap ang gawin mo, no? Kahit na anong pagsisikap ang gawin mo, hindi mo magagawang humiwalay sa kasalanan. That's reality. Magkakasala ka. At dahil ang Diyos ay ganap at banal, hindi po maaari magkaroon ng kasalanan sa presensya niya. Tandaan mo yan. Kaya pagdating sa kamatayan ng isang tao, simpleng bagay lamang po ito. Maaring makasama mo ang kanyang presensya o maaari namang hindi na. At kung may anumang kasalanan sa iyo, hindi ka maaring makalapit sa presensya ng Diyos dahil hindi siya nakikisama sa kasalanan. Kaya ayon sa mensahe ng Ebanghelyo, kailangan magsakripisyo ang Diyos. Makinig kayo. Kailangan magsakripisyo ang Diyos alang-alang sa kasalanan. Kailangan alisin niya ang lahat ng ito. There's nothing we can do to come up before God without sin. Kinakailangan po niya linisin tayo sapagkat ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Patuloy niya tayong mamahalin. He will do what He can to save us from destroying ourselves. Kahit na nga mahulugan ito ng kanyang kahihiyan, handa ang Diyos na gawin ito because He loves us than He loves His majesty. Napakaganda na mensahe ng Ebanghelyo. Kung naiintindihan ninyo. Ang tanong ay, ano ang katotohanan? Because at the end of the day, naniniwala ang Kristiyano that there is one God and only one God at naniniwala rin tayo na may isang bagay na dapat nasa atin, ang pananampalataya sa Diyos upang makapunta sa langit. Paano? Roma 10:9. Paano pupunta ng langit? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ingatan niyo ang pagbabasa nito. Ha? Kasi dito kailangan totohanan ito. No? Hindi ito binasa lamang. No? Tingnan natin. Sabi, kailangan ipahayag ng iyong labi na si Jesus. Kanino may papahayag ito? Sa mga tao. Papahayag mo sa kanila. Kasi naniniwala ka, nananampalataya ka. At ito ay buong puso. Nakita niyo po yun? So, ang patutuhanan mo rito? Na siya'y muling binuhay ng Diyos. At kung ganun ang paniniwala mo, ganun ka magpapahayag sa tao, totoong-totoo sa iyo, ang pananampalataya 100%, walang duda, maliligtas ka talaga. Kasi, hindi mo naman siya nakasama, pero nakilala mo siya, nakilala mo ang buhay niya, paano siya nabuhay, sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng sharing, sa Ebanghelyo ni Kristo, doon nakita mo ang lahat ng katotohanan. No? Now, notice the statement here was, if you want to be saved, masisave ka. Yun po yun, kailangan natin. No? Ulitin ko po yun. Kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, these are central matters to Christianity. Sa katunayan, nananalig ako na ito ang magpapasya kung ikaw ay ligtas o hindi. No? Nananalig ka ba na si Jesus ay Panginoon? Ito po ay nilinaw na mabuti ng Kabanatang 10 ng Roma na ang Panginoon ay Yahweh, God Himself, and not just a leader to follow, but God. Nananalig ka ba na si Jesus ay Diyos? Nananalig ka ba na siya ay namatay? Na siya ay pinako sa krus para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay?
In fact, sinabi ni Apostol Pablo ito sa 1 Corinthians 15:14-17. Basahin natin. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Tindihin niyo pong mabuti yan. No? Anong sabi sa 15? Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ang Diyos ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi na muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yan po ang katotohanan. Si Christ ang central figure ng Bible. You have to understand this. No? Kung wala siya, wala po. Walang life after death. Wala po. Kawawa tayo. Sinabi rin po niya sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kahit na mag-praise and mag-worship ka pa, kahit ano pang gawin mo, kahit lumuhod ka pa. So anong kahulugan po ng mga talatang ito? Kung hindi binuhay si Jesus, tayo na ang pinakakawawa sapagkat muli or mali ang ating pananampalataya at pawang kasinungalingan lamang. So ito po ay isang bagay na kung hindi nangyari, Christianity fails flat. Also, did Jesus claim to be God or not? Ito po ay isang napakahalagang bagay dahil batay sa pananaw ng Ebanghelyo, in Christian soteriology, si Jesus po ay kailangan Diyos upang mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Dahil kung hindi, wala po. Hindi maaaring mangyari na mamatay ang isang tao sa krus para bayaran ang kasalanan. That doesn't make sense at all. Dahil makasalanan ang sangkatauhan, parurusahan sila ng Diyos at kung wala si Jesus, walang maliligtas dahil kailangan po may magbayad ng kasalanan. Parang ganito po yun. No? Halimbawa lang to. Pumasok lang. Walang pera ang gobyerno at nakalubog sa utang. Imagine niyo, kawawa ang bayan. Dahil may isang mayaman, nakita niya naghirap ang bayan. Dahil mayaman siya, lumapit siya sa presidente at sinabi, Mr. President, napag-alaman ko na napakalaki pala ng utang ng gobyerno. Umaabot na po sa 16 trillion. Pero huwag ka mag-alala. Let me give you my bank account. No? Please accept it. We call it square. Sa tingin nyo, yung ginagawa ng taon to mag-work? Hindi po. Dahil hindi kayang mabayaran ng account ng taong yun ang trilyong mga utang ng Pilipinas. Ganon din naman, kung si Jesus ay tao lamang, hindi mababayaran ng kanyang kamatayan ang buhay ng bilyong-bilyong tao na nagkasala. Do you agree with me? Dahil tao lang siya, wala siyang kapangyarihan. Ngunit kung siya ay Diyos, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ganyo? Dahil Diyos siya, kaya niyang bayaran ang lahat, walang hanggan. Kaya mahalaga ang issue kung si Jesus ay Diyos o hindi. Maraming tao kasi lituryan no? Kaya may mga nagpapakalat ng mga aral na hindi naman daw siya Diyos, tao lang. Paano nga mangyayaring tao lang? Paano magliligtas yun kung tao lang? Wala siyang kapangyarihan. Ako hindi ko kaya iligtas maski ikaw, maski yung anak ko, maski yung asawa ko. Wala akong kapangyarihan iligtas sino man sa kanila. No? So maaari ba nating alamin kung si Jesus ay Diyos o hindi? O mahalagang tatanungan po ito para sa akin. Ito ay isang bagay na talagang mahalaga. Si Jesus ba ay Diyos o hindi? Obviously, He did not claim to be God. Remember? No? Ngayon, paano natin malalaman kung ang isang tao ay Diyos kapag sinabi niyang siya ay Diyos? No? Halimbawa, may isang tao na pumasok dito sa may bahay-sambahan natin at sasabihin, Diyos siya. Hey guys, Diyos ako. Maniniwala ba tayo? Well, this is normal. No? This is normal. Sasabihin ko sa kanya, well, good for you, sir. Tuloy po kayo. It's normal for people to claim God kasi, no? Pwede na sabihin yan, Naalala ko nung magpunta ako, dinalaw ko yung kaibigan ko doon sa may mental hospital many years back.
Doon sa gate, may taong nakadikit sa may cyclone wire, nakabukas ang kamay, sabi niya, magsipagsisi na kayo ng inyong mga kasalanan, ako ay Diyos. Maniniwala ka ba Diyos yun? Di ba? So, marami nang tayong napanood sa social media, mga taong nag-aangking sila ay Diyos. Ngayon, pag yung taong yung pumasok at sinabi niya sa akin, Pastor, makinig ka, ako ay Diyos. Huhulihin at papatayin nila ako sa loob ng 3 araw matapos akong mamatay, patutunayan ko siya sinasabi ko. Ibabangon ko ang aking sarili mula sa mga patay. Maniniwala po ba tayo ron? May magtatry niyan eh. Oo. May mga, lalo yung mga nag-uumpisan church, papasukin yan eh. Minsan mahahaba ang balbas niyan. Nakakimono. Ano mo yun? Ito po yung dapat natin bantayan. No? Now we have to verify kung namatay at muling nabuhay mula sa mga patay ang taong nagsasabing Diyos siya. At kung meron akong pakikinggang sino man, siyempre, pakikinggan ko yung taong nakarating na sa kabilang buhay at nakabalik. Di ba? Kasi si Jesus lamang ang nakabalik mula sa kamatayan. Amen po ba? Siya lang naman eh. Di ba? Namatay siya at muli siyang nabuhay. O, tuloy natin. Ganito iba pang pangyayari. May ganito pang mga pangyayari sa Bible. Nagbalik noon si Jesus tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Pakinggan niyo buti, magandang istorya to eh. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga may sakit sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. No? Namangha ang mga tao na makita nilang nakakapagsalita na ang pipi. Tumayo ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tandaan natin na bago ginawa ni Jesus to, katatapos lang niya mag-exorcism. Katatapos lang, tandaan niyo, inaalihan ng demonyong lalaki. Katatapos niya lang mag-exorcism, nakita nila to, na-witness na to. Ipinakita niya sa kanila ang isang himala. Kaya nang humihingi ang mga Hudyo ng tanda, ganun sila, no? Basically, sinabi niya, hindi niyo ba nakita ang ginawa ko? Parang after all the miracles, hindi niyo nakita yan? No? Maraming Christian minsan nakakalimutan nila yung ginawang milagro ng Diyos sa buhay nila. Nakakalimutan nila. Meron po bang tinanggap na milagro ang katawan na ito? Tayo ba'y nakatanggap ng milagro mula sa Diyos? Amen? Pero marami ang nakakalimot niyan. Oo. Okay? So, tandaan natin. Di ba? So, sabi niya, hindi ba niyo nakita ang ginawa ko? Bilang paalala doon sa... So, ano po sinabi ni Jesus sa kanila sa Mateo 12:39-40? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Ang layo, no? Ano yun? Di ba? Verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw, 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw, 3 gabi ring nasa libingan. Kinukumpara niya lang. Kasi naghahanap sila ng mga ganyan eh, mga himala eh, no? Gusto sila makakita ng... Kasi noong time na yun, maraming magician. Maraming mga magikero. Akala na si Jesus isa sa mga magikero. No? So, ang muling pagkabuhay ay napakahalaga sa Kristiyanong pananampalataya, mga kapatid. Nakikita ba niyo kung bakit? Kailangan nating makita kung talagang nangyari ito. Kailangan nating alamin ang mga katibayan. No? No? Tungkulin natin ito. As Christians of the 21st century, hindi tayo basta naniniwala sa kung ano ang sinabi sa atin ng ibang tao. Tungkulin nating alamin po ito. Sa katunayan, sinabi ito sa Biblia upang magkaroon tayo ng pag-asa. Ganito po sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Intindihin na lang ninyong mabuti kung ano ibig sabihin ng salita. Hindi naman siya mahirap unawain eh. Yung pag-asang tinanggap ninyo, alam niyo kung ano yun. Yun ang ibig sabihin nun. No? So,
Kung ituturo natin sa tao ang tungkol sa pananampalataya, marami ang hindi nakakaunawa ng biblical term na faith. Ang biblical na kahulugan ng katagang faith ay trust. Parang coin, faith and trust. No? Sa madaling salita, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus upang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Kung mananampalataya ka, makikilala mo kung sino siya at ano ang ginawa niya. Kailangan mo magtiwala sa Kanyang mga pangako at ganap na manampalataya ka sa Kanya. Laging ang requirements 100%, hindi po pwedeng 99. No? Kung mananampalataya ka, kailangan makita mo kung sino siya at ano ang ginawa niya. Kailangan mo magtiwala sa Kanyang mga pangako at ganap na manampalataya ka sa Kanya. Bibigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa. Kahit malayo sa akin yung aking lifetime partner na si Sister Ruby, nagtitiwala ako na tapat siya sa akin. Listen carefully. Nagtitiwala ako na tapat siya sa akin. Dahil kilala ko kung sino siya, nagtitiwala ako sa Kanya sapagkat nakasama ko siya mula noon hanggang ngayon. Alam ko kung ano ang gusto at ayaw niya. No? Sa aming pagsasama, nakita ko ang katapatan niya. May magandang dahilan ako para maniwalang mananatili siyang tapat sa Kanyang mga pangako sa akin. Kaya ganap yung aking pagtitiwala sa Kanya. Ganun lang kasimple yun. Gayun din sa Diyos. We are not supposed to randomly believe what preachers tells us. Magsaliksik tayo. Ano ang dahilan para paniwalaan ko ang sinasabi niya? Yan ang sinasabi ng Biblia. Test the spirits. Kapag meron tayong magandang dahilan para maniwala sa isang tao, ibig sabihin, meron tayong pananalig sa taong yun dahil naranasan nating makasama siya. No? That's why Christian faith are based on the fact that we have a good reason to believe the core claims. No? Namatay si Jesus sa krus. Bumangon siya sa mga patay. Ipinahayag niya na siya ay anak ng tao. Makinig kayo mabuti, Mateo 20:28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kita nyo? Hindi po konti, marami. So, kailangan natin mag-imbestiga. Paano siya makikilala ng lubos? Magandang tanong sa mga Christians yun eh. Basahin natin ang Biblia. Bakit ako dapat maniwala na si Jesus ay totoo? Nag-i-exist ba talaga siya? Opo, ang taong si Jesus ay umiral noong unang siglo. Ang tanong, bakit alam natin? Meron kasi tayo megit 40 talaan ng buhay ni Jesus mula ng sinaunang panahon, nakarecord po yan, na naglalarawan na isa siyang karpentero sa Palestino. Wala siyang anuman sa buhay. He is not essentially important figure at the time. Bali, wala lang siya. Wala lang, karpentero siya. No? Gayunpaman, marami tayong mga sources na tumutukoy tungkol sa Kanya. Halimbawa, sino ang emperador? Kasi kailangan maging historical ka rin, no? Halimbawa, sino ang emperador noong panahon ni Jesus? Hindi nyo nakilala, no? Wala nakakalam. Sino ang emperador noong panahon ni Jesus? Okay. Ang sagot po ay si Tiberius. Siya ang emperador ng Roma ng panahon yon. Malaga yung pangalan niya para makita natin. Maraming mga bagay ay naisulat tungkol sa kanya. Ang mga makasaysayang talaan ay naglalaman ng pangalang Tiberius mula sa 10 magkakaibang individual. May mga akda ito. Okay? Samantala, 4 na po naman ang nakatala kay Jesus. Kay Tiberius, 10 lang. Sa kanya, 40. So, meron tayong mahusay na dahilan upang maniwala na ang taong si Jesus na taga Nazaret ay nabuhay at umiral noong unang siglo. Alright? So, okay. Ano ang malalaman natin tungkol sa kanya? Namatay nga ba si Jesus sa krus? Di ba? Sabi nila, totoo ba ito? Totoo. Jesus died on the cross. Bakit po nasabi ito? Well, unang-una, lahat ng kanyang kamatayan ay nagpapahiwatig na siya ay namatay. Sinasabi nila, namatay siya sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato.
We have all the reason to believe that Jesus died on the cross because all the records point to Him. At kung pag-aaralan mo ang historical process ng crucifixion, listen carefully ha, kasi hindi nyo alam eh. Alam nyo, pinakulang sa krus. No? Kung pag-aaralan natin yung historical process ng crucifixion, walang sino man sa buong kasaysayan ng Roman process of crucifixion ang nakaligtas, believe it or not. Marami silang ipinako sa krus by the hundreds, lalo na nang dumating ang panahon ni Jesus hanggang sa pagbagsak ng templo. No? They were crucifying people by the hundreds to make a point na kapag nagrebelde ka laban sa Romano, hihiyain ka nila. They will torture you and they will destroy you and your people. Ganong kahigpit sila, yung Romano. Yan ang nangyari sa mga Hudyo na nagre-rebelde noong huling bahagi ng unang siglo. Historical po ito, mga kapatid. Walang isa mang nakaligtas sa mga ipinako sa krus. Wala kahit isa, walang record na merong kahit isang nakaligtas. Wala po. Bakit po? Una, yung pong flagging process, yung pagpapalo, paghahampas, ay hindi lamang magaang. Hagupitin ka hanggang sa mawalan ka ng malay. Hanggang sa mawalan ka ng ulirat. Matindi po ito. No? Hindi ito simpleng pamalo lang. Para maintindihan natin ang ibig sabihin ng flagrum na salitang Latin, ito po ay isang panghagupit. No? Typically, tumutukoy ito sa latigo na ginagamit noong sinaunang panahon ng Romano para sa matinding parusa tulad ng paghahagupit kay Kristo. Ang latigo, didescribe sa inyo, ay kadalasang may mga bolang metal na matutulis na piraso ng buto at hinabi sa mga strap ng katad, ng leather, upang magdulot ng mas malalalim na sugat ng pagpapahirap habang hinagupit ang isang tao. Ang latigo ay dinisenyo para magbigay ng napakatinding sakit sa balat at buto para magatid na nakapangingilabot na sakit. Hindi natin kaya yan. Ang mga pira-pirasong buto na nakakabit sa katad ay bumabaon sa balat habang hinagupit ang tao, kaya malakas na sumusulak ang daloy ng dugo. Sa paraan pong ito, nabibigyan ng kasiyahan ng mga manonood. People who are watching are really happy. No? Ganyan kung paano dinisenyo ang latigong ito. Ang buong proseso ng crucifixion ay dinisenyo upang magatid ng labis na sakit at pagpapahirap sa tao. Roman citizens were not allowed to be crucified. No? Ang parusang ito ay nakareserba lamang para doon sa mga kriminal. Hindi pangkaraniwang kriminal, kundi yung pinaka-masasamang kriminal. Sinasabi din na ang proseso ng pagpapapako sa krus, pasensya na po minsan po, madalas dahil sa sobrang palo, no, napupunit ang balat, lumuluwa ang bituka ng tao, no, at lumalabas sa kakahagupit ng latigo. Historical po to. Ito po ini-research ko. No? Kakilakilabot ang tanawing to. Hindi ko alam na ganun katindihan. No? Madalas, ang taong hinahagupit ay naghihingalo at namamatay na. At sa kaso ni Jesus, alam nating merong ibang nangyari. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus ay hinagupit ng higit kaysa karaniwan. Grabe ang pahirap tinamo niya. Iniharap ni Pilato si Jesus sa harap ng mga tao. Ang mga tao na may sulul-sulan ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na palayain si Barrabas at ipako sa krus si Jesus. Basahin po natin ang Mateo 27, 21, no? 22, 23, 24, 25. Muli silang tinanong ng gobernador. Pakinggan nyo, ito po yung sagutan. Sino sa dalawa ang nais niyong palayain ko? Si Barrabas? Sigaw ng mga tao. Si Barrabas. Muli silang tinanong. Sinabi. Next. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan nyo, sabi niya. No? Sumagot naman ang mga tao,
pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Yun po yung eksena nung araw na yun. Isipin nyo, nilatid ko si Jesus nang higit sa iba kaysa inaakala ng Pilato na maaawa sila kay Jesus at sasabihin dahil maraming inaabot si Jesus. Mas grabe yung tinanggap niya kaysa sa ibang mga bihag. No? Kaya ang akala ng Pilato, maaawa yung mga taong bayan, yung mga Hudyo, dahil ang dami na, wala, duguan na siya, wala na, no? Siguro, iniisip niya, sabihin ng mga tao na, sige, palayan na natin siya, total, duguan na siya. Pero sa udyok po ng punong pari at ng mga pinunong bayan, sinabi nila, ipako siya sa krus. Kadalasan po, kapag nilalatigo na ang bihag, laslas ang mga balat. Laslas na po yung mga balat nila ng katawan. Habang, at yung kahoy na pagpapakuan sa kanila, binubuhat na nila yon. At habang binubuhat po nila yon, hubot-hubad po sila. Wala pong sapin. Hindi po totoo na nakadamit sila. Wala pong damit. Nakahubot-hubad po ang mga bihag. No? Pinapasa ng krus. At ipinaparada sila sa makipot na lansangan habang pinagtatawanan sila ng mga tao. Ganyan ang ginawa nila kay Jesus. At kapag ipapako na sa krus, pinapako ang kamay sa pagitan ng malaki at maliit na buto. Ito po yung i-describe sa inyo. Hindi po siya pinako dito. Dito siya pinako. Etong buto rito, ito yung malaki, ito yung maliit na buto. Magkasamang ganun yan. Sa pagitan yan, diyan pinapako. Diyan. Dito po yun. Ito yung butong maliit, ito yung butong malaki. Research po yan. No? Pagitan ng malaki at maliit na buto. Upang ang lakas ng bigat ay makayanan ito. Kasi bagsak eh. Pag dito yan, no? Kung ipapako lamang sa gitna ng palad ng kamay, mapupunit po ang kamay at mamamatay sila sa madaling paraan. Ayaw nila ng mabilis na mamatay ka. Gusto nila matagal. Gusto nila ma-enjoy nila muna yung hirap na dinadanas mo. No? So bakit po ang sabi ay sabi rito, bakit daw ipinako sa kamay? Bakit sa kamay yung sabi? Kasi po, ng panahong iyon, tinutukoy nila ang buong braso bilang kamay. Naintindihan nyo? So ipinako mismo sa pamamagitan ng median nerve ang kamay. Kapag pinakuan ka sa dakong ito, hindi mo na mararanasan ang iyong kamay dahil sa pamamanhid. Tapos, ipapako naman ang mga paa mo. Isang 7 pulgadang pako ang patatagusin sa magkapatong na paa. Bakit po? Dahil kung hindi ipapako ang mga paa, hindi maitataas ng biktima ang kanyang katawan para makahinga. Kaya madali siyang mamamatay. Ayaw nila eh. Torture talaga eh. Gusto lang, yung pwede kang tumayo, hindi dudulas ang paa mo kasi nakapako eh. Para pag nahirapan ka na, pagod na yung kamay mo, ito nakalaylay ka, ang bigat mo dito, tatayo ka ngayon para makapagpahinga yung kamay mo. So, bit-bit ng tuhod mo, yung bigat ng katawan mo. Para makahinga ka. No? Mas na-enjoy kasi ng mga manonood na makita na matagal ang labis na paghihirap ng ipinapako. Sa gayong paraan, mas may enjoy nila ang panonood. No? So, habang bumababa ang katawan ng ipinako, pagod na yung tuhod, no? Kailangan niyang itulak pataas ang kanyang katawan para makahinga siya. Wala nang air eh. Ubus na yung air niya. So, ano ang gagamitin niya para maitaas ang katawan? Sa gayon ay makahinga siya. So, gagamitin niya ang kanyang mga paa, ang tuhod para pantulak para siya makahinga. No? So, bakit nila ginagawa to? Bakit may torture? Para pahabain ang hirap ng kamatayan. At sa huli, hindi pa tayo tapos yan, kapag gusto ka na nilang tapusin, hahambalusin at babasagin ng maso ang mga tuhod ng biktima para hindi ka na makatulak, para hindi ka na makapag-push up. No? Mawawala ng malay at mamamatay ang nakapako. Kapag may hininga pa, sasaksakin siya ng sibat, either sa puso o sa tagiliran, para mamatay na siya. Ginagawa po nila to para matiyak na patay na yung bihag. O kumisan, babasagin naman nila yung bungo ng bihag sa pamamagitan ng martilyo. No? Ganyan ang torture nila. O kaya, susunugin ang katawan para ipakain sa mga aso. Titiyakin nila na siguradong patay ka. Kaya wala pong nakakaligtas sa cross kahit isa.
Kasaysayan po ang magsasabi na wala pong naligtas kahit isa. Yung nasaksihan natin sa kwento, yan po ang ginawa nila kay Jesus. Yung nakikita niyo sa mga larawan, sa mga pelikula, hindi po totoo yun. Yung mga balat ni Jesus na lagas na, nakalaylay habang bitbit niya yung krus, nakalaylay po yung mga laman, saka mga balat niya. Likod, katawan, nakahubot-hubad siya, pinagtatawanan siya habang ipinaparada niya ang krus. Sa akin pong pagtatapos, ngayon alam na natin kung ano ang ipinambayad ni Jesus sa ating mga kasalanan. I'm sure nalaman niyo na kung anong pinambayad, no? Ganito sinabi ni Propeta Isaias. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. That was the whole point. At walang sino man sa buong kasaysayan ng Romano, sabi ko kanina pa, na nakaligtas kahit isa. Kaya meron tayong magandang dahilan. Ang mga Christian ay may magandang dahilan kung bakit mananampalataya tayo na si Jesus ay namatay sa krus. Nabuhay ba siya mula sa mga patay? Alamin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa tanong na ito. Kung si Kristo ay hindi namatay at nabuhay na mag-uli, ano ang mangyayari sa mga taong nagpupunta sa church? Yung mga taong mga believer daw, yung mga nagsasabing mga mananampalataya raw sila, ano mangyayari? Basahin natin 1 Corinthians 15, 12 to 19. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So nakita natin kung paano kalaki at kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ako nakita ko Tayong mga na kay Kristo ay mapalad na sapagkat pinalaya na tayo sa kasalanan. Amen po ba? Nakita natin kung gaano kalaki ang halaga ng ibinayad ng Diyos para hindi tayo hatulan. Hahatulan ba at paparusahan ng Diyos ang mga nakipag-isa na kay Jesus? Ganito po sagot ni Apostol Pablo dyan, Romans 8:34 to 39. Basahin natin. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit hindi sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam nyo, eye-opener ito, no? Lalo na doon sa mga kapatid na
Alam niyo na, hindi naman maalab, hindi naman malamig. Eye-opener po ito. No? Basahin niyo po ang kasaysayan. Mabuti nga nakokontrol ko yung sarili ko ngayong umaga. Alam niyo, habang binabasa ko yung mga research, hindi ko po napigilang umiyak. Kasi ang babaw ng pagkakilala natin sa pagkapako ng krus eh. Tingin natin ganun lang eh. Ang ganda, may suot pa siyang damit, may ano pa. Yun yung nakalaylay. Wala po yun, wala nakalaylay doon. Yung mga litrato, mga larawan nakikita ninyo. Habang binabasa ko, hindi ko mapigilan na tumulo ang luha ko. At isipin ninyo, isa ako sa mga nakinabang sa ginawa ng Panginoong Kristo. Wala tayong pag-asa, alam nyo. Doon ko lang napatid na, nung malaman ko ang Ebanghelyo ni Kristo, doon ko lang nalaman na wala tayong pag-asa, wala tayong kapag-asa. Pero salamat, no? Ang buti ng Diyos eh. Hinarap niya tayo, tinipon, pinagsama-sama, ginawang mga anak. Hindi po natapos doon eh. Matapos gawing anak, binigyan po ng buhay na walang hanggan. Di ba? Purihin natin ang Panginoon, no? Tayo manalangin. Jesus, salamat sa kaloob mong buhay. Sa iyong masaganang pag-ibig, nagpapasalamat kami sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Ama, salamat sa kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay at ngayon ay nabubuhay na kasama namin sa araw-araw. Tulungan mo kaming lumakad sa iyong kapangyarihan. Hindi sa pagsusumikap, kundi sa pamamagitan ng pagsuko ng aming mga buhay. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Patnubayan mo sa katotohanan at baguhin para sa iyong kaluwalhatian. Ama, nagahari kang walang patid. Itinatag mo ang iyong trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan mo kami ayon sa katwiran. Hinahatulan mo ayon sa katarungan. Ikaw ang aming takbuhan kapag nahihirapan. Isang matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig kami, O Diyos, at kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Nawa, ang aming pasasalamat ay maging salamin ng aming diwa. Naway maisabuhay namin ang aming pagsunod sa iyong salita at sa paglilingkod namin sa kapwa. Sa iyo lamang natatanging pasasalamat at ang kaluwalhatian, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin ang Panginoon at magbatiyan ang bawat isa.